Patrol Field Report. Oras kasangkayan aton babalikan itong Government Service Insurance System pinagdidikan Manager Rosini Chavez kay may kalabtanan niton policy updates ang ginhawa and reminders itong kanan Giselle o patigyapon advisory para nga tanang miyembro ang pensioner nga nag-abilhan balik ginhawa loan moratorium to refund kay minasaring inin medanira na karawat nga inin auto text bahinhan loan arrears. So mo pa ni gisplikar ni Manager Rosinit Chavez pero unahon naton ading inin policy nga updates ang kanan ginhawa nga ading pagtaga solar energy loan. Manager, good morning. DY Villags on Radio Operation Body Program. Hi, Sir Jim. Good morning. Good morning po sa lahat ng tagapakinig sa ating radio station at pati sa online natin po. Maraming salamat sa opportunity, Sir Jim. Yes, tama po. Merong reset advisory na pinalabas si GSIS. Ito po ay para to clear up things kasi nagkaroon po ng confusion at probably nagpanic po yung mga nakatanggap na mga members natin or even pensioners na nag-avail ng balik ginhawa moratorium through refund. Sir Jim, kasi si GSIS regularly meron siyang tinatawag na auto system na nag-generate ng mga accounts na tinatawag nating mga walang bayad or arrears. Tapos, pinaprompt niya si member kasi ito is part ng information dissemination ni GSIS. Tapos, para din mas stop yung nabibigla lang si member na, ay, meron, hindi pala ako nabayaran or wala akong arrears or ganyan. So, it's been a while na andyan na siya. Every now and then, yung system, yung program ni GSIS, nagpapadala siya sa mga cellphone number na registered sa GSIS database for the members pag nagkakaroon sila ng mga arrears nga yung tawag like kulang ang bayad or sobra ang bayad. Ngayon, since nasa program siya, ito kasi ang balik ginhawa moratorium. So, 'di ba ang ano nito, ang program na ito is yung bayad ni member for the month of December 2025, January, and February 2026. Nung after na nag-apply si member, binalik ito sa kanya. So pagbalik sa kanya, nung na-open na yung account niya, meaning walang bayad, hinagi po ng system. So parang hindi naharang, so kinapture siya. So, kaya nagkaroon ng panic na yung mga nag-apply na sabi, bakit sinisingil kami? Huwag po silang mag-alala kasi based on the advisory naman, we will always go back doon sa kung anong intention ng balik ginhawa moratorium which is under the board resolution number 62 series of 2026. Wala pong interest na sisingilin at wala pong penalty. So, kinorek na po siya ni GSIS. It's another system enhancement at nagpalabas po si GSIS ng advisory for those na maaring nakatanggap ng auto text tungkol sa loan arrears. Huwag po nilang i-mind yun. Parang rectify or binawi yun ni GSIS. So, sabi ni GSIS, nililinaw po namin na ang halagang na refund ay hindi ituturing na arrears. Walang karagdagang interest, penalty na ipapataw kaugnay ng programang ito. So, nung nalaman din ni GSIS na hindi naharang doon sa program, yung sa auto text, agad-agad siyang nagpadala ng advisory para mabawi po ito. Kasi Sir Jim, yung moratorium refund natin, ito electronic din. So, batching by batch yung pag-credit. In fact, as of this time, meron na po tayong 7.3 billion na na-credit sa mga members at mga pensioners natin na nag-apply. Hindi po ito compulsory. Yung mag-a-apply lang po yung magkakaroon ng refund ng kanilang payment. So, ang mangyayari po, dahil binalik yung kanilang
payment sa GSIS or yung kanilang monthly amortization sa loan accounts nila na na-qualified. So, in effect, yung loan term nila mai-extend lang. Yung iba, although 3 months naman yung refund or yung moratorium refund, yung iba, ang qualification lang nila is 2 months lang. Yung iba naman 1 month, 1 month lang. It's because yung iba, like, end na yung term ng loan nila, so hindi na nakaabot ng February na monthly amortization, or hindi kaya renew sila ng kanilang loan account. So, kasi pag nag-renew ng loan account, yung fully paid na account, hindi na po nasa-subject sa refund. So, yan yung clarification natin for the Balik Ginhawa program natin. Siguro, yung sa iba naman, just in case nakapag-apply sila ng kanilang moratorium refund, tapos nakabasa na sila or naka-receive din sila ng info or nakikita nila sa GSIS Touch na yung merong good news, we are processing your loan refund. Your loan transactions will be temporarily put on hold until the refund processing is completed. So meron ding info na ganyan. Ang ibig sabihin lang yan, even if natanggap mo na yung refund mo, meaning meron pang fixes by batch yun na ginagawa ng system sa iyong account. So meaning, hindi pa muna pinapagalaw kasi pag magalaw yan, magkakaroon na naman ng additional na mga problem. So, hintay-hintay lang for mga members natin or pensioners na nakapag-refund na and even natanggap na nila yung refund pero yung account nila na put on hold. So in other words, hindi ibig sabihin na natanggap mo na yung refund mo, pwede ka nang mag-transact again, like mag-loan ka, kasi nga inaayos pa yan yung account mo para walang masyadong problema. Inuna kasi, Sir Jim, yung pagbigay ng pera bago i-clear or kunin yung mga posting ng mga payments na for December, January, February, para mas maging mabilis siya. Kasi ang target based on policy, once mag-go or ma-done yung moratorium refund, dapat 3 to 5 banking days lang. Yun yung target once ma-approve sa system ni GSIS. Hindi na rin naman kasi ito dadaan sa AAO kasi nga hindi ito loan. In fact, ito, pagbalik doon sa moratorium, sa payment nila in the form of moratorium refund. Yung dating moratorium na nakasanayan ng ating mga members, nagsa-stop yung payment. So may counterpart si agency. So medyo nakita ni GSIS na maraming challenges din doon in the past. Kaya nagkaroon ng bagong system or policy na instead of stop, wag nang stop, continue lang. So we will just refund. Although first day pa lang, parang blockbuster. So puno-puno yung line talaga. Kaya even yung GSIS Touch nakaramdam talaga ng parang surge ng user. So 500,000 kasi, Sir Jim, 547,917 yung qualified na members. So but then again, more than that yung nag-try din ma-access. So that's for Balik Ginhawa natin. And if siguro kung meron pa tayong enough. Yes, May tatanong ko lang bago umano tayo sa ibang issue. Kung may matanggap, ginawin ko lang, hindi nila intindihin nila, system ba yun, ma'am? O sinadya ng GSIS? O talang system lang? System siya, sir. Parang siya, nakaprogram na usually every month kasi nagpapadala yan. Once walang bayad, so kinakapture ng system, tapos nag-auto text blast based din sa mga mobile number ng mga members natin na andyan din sa database ni GSIS. Na-fix na ito, manager ngayon, na-fix na. Wala nang problema. Yeah, ongoing ang mga fixes kasi by batch po yan, Sir Jim, kasi halos kung titingnan natin sa sinabi ko, 500,000 ang mga members, more than 500,000 ng mga members natin, 547 ang kumbaga nagtatransact
at mag-avail. So yan kadami yung kumbaga inaayos yung program natin or yung system natin. Ayan, okay. Punta naman tayo dito sa Ginhawa. Solar energy loan. Balik Ginhawa. Yes. So ano ang mga bagong updates ngayon, manager? Mga policy, updates? Yeah, oo. Itong Ginhawa Solar Energy Loan, actually, nauna ito compare sa moratorium refund or yung sa Balik Ginhawa moratorium refund. Nauna ito, Sir Jim, na pinalabas kasi response ito ni GSIS doon sa call ng national government natin to support infrastructure programs and initiatives to promote clean energy through the use of solar energy. So ano ito, panawagan ng government natin, so nag-support si GSIS kaya nagpalabas ng Ginhawa Solar Energy Loan. So yung Ginhawa Solar Energy Loan ito, unlike sa refund moratorium, hindi yun loan. Kaya walang AEO approval. Ito, it's another type of loan para dun sa mga gusto talagang mag-install ng solar power system sa kanilang mga bahay, mag-install ng solar panel. So, kailangan ito ng AEO approval at merong specific dito na hindi siya or iba siya sa the usual service loans na binibigay ni GSIS. Yung pagkakahawig, same thing kasi kailangan yung member active, tapos wala siyang pending admin or criminal case, tapos hindi siya on leave without pay, wala siyang loan accounts na in default or yung tinatawag nating due undemandable, and then yung agency niya dapat hindi classified as suspended, tapos yung net take home pay niya hindi dapat bababa doon sa mandate ng GAA natin, General Appropriations Act, which is 5,000 kung i-avail niya. Yan, basic yan, kagaya lang din ng other loan account. So, ito, may mga dagdag lang sa Ginhawa Solar Energy Loan, dapat at least 3 years in service siya at meron siyang 1 month na premium contribution for both personal and government share within the last 6 months prior siya mag-apply. So, ibig sabihin, dapat hindi aabot ng 6 months ang arrears niya. Sa premiums yan. Meaning may bayad siya sa premiums. Kasi usually, Sir Jim, pag 6 months na nawalang bayad, sa GSIS, parang kin-question na yan na probably si member is either nag-separate na, hindi lang nakapag-file, or si AEO hindi lang nakapag-report kay GSIS na itong si Juan de la Cruz na employee namin nag-retire or nag-separate. So, ganyan ang qualification natin. So, kailangan for the last 6 months, at least meron siyang premium contribution kahit isa. So, ano ito ang Ginhawa Solar Energy Loan? Magkano ba ang maximum na pwedeng ma-loan ni member? Up to 500,000 kasi sa totoo lang, mahal kung buong bahay at depende sa kilowatt hours na usage natin sa energy. But si GSIS magbibigay siya ng 500,000 na maximum. 5% lang po ito per annum. So, pinakamababa so far ang interest rate niya. And then payable po ito for 5 years. So, or 60 equal monthly installment. And then, ito yung pagkakaiba, Sir Jim. Although mag-a-apply sila still using the GSIS Touch mobile application, pagkaiba sa ibang, ang pagkakaiba niya ito neto sa ibang mga loan accounts. Kasi kailangan ni member mag-attach doon sa GSIS Touch niya ng quotation, either solar panel proposal na quote na permado ng solar panel installer or contract or agreement with the solar panel installer na sign po ito na nakalagay doon yung terms and condition ng pag-install, yung warranties and other relevant condition. Or kung nakapag-install na siya, na gusto niya lang, basta ang installation is within 2026.
yung pag-open na neto ng GSEL or Ginhawa Solar Energy Loan, i-attach niya yung official receipt niya ng nagasta niya or na spend niya. Parang ipa-refund niya in the form of loan. Oo. So, etong either of the three is needed bago mag-approve si AEO. Kasi ito yung magiging basis ni AEO kung how much ang loan amount na i-approve niya. Kasi although ang maximum, Sir Jean, is 500,000, yung iba naman kasi meron namang tag 300 lang or di kaya 400. So, yun yung ibibigay or i-approve na amount sa member natin. So, ang very important highlight na I think kailangan kong i-emphasize kasi si member borrower, once ma-approve ang kanyang loan, meron siyang 6 months para mag-notify kay GSIS at mag-submit. Ito po ay seryoso po si GSIS at ano po ito, kumbaga information talaga na ini-emphasize namin sa mga applicant natin para sa Ginhawa Solar Energy Loan na once ma-approve na at mag-grant na sa kanila yung amount ng tinatawag nating GSEL proceeds, which is papasok yan sa kanilang mga bank accounts, automatic i-credit ni GSIS. Meron po siyang 6 months para mag-submit kay GSIS ng proof of completion and installation ng kanyang solar panels, yung solar power system niya talaga. So, solar panel, inverter with battery, yan naman yung usual eh. So, kailangan niyang mag-submit kay GSIS ng certification issued by the service provider and then photo or pictures ng kanyang bahay na with solar panel and yung mga inverters and batteries, isasubmit niya yan, plus yung any other supporting documents na kailangan. Kasi ang pagkakaiba nito again sa other loans, meron itong libreng tinatawag nating insurance kay GSIS. So, i-insure po ni GSIS ang installed na solar panel for 3 years ng libre. Kaya, kailangan mag-submit ng supporting documents. So, ano ang cover nito? Yung earthquake, fire, lightning, and typhoon for the first 3 years. Renewable every year. Nakabase po sa amount ng loan ang i-insure ni GSIS para sa solar PV panels niya. And walang cost po yan. Basta within siya sa loan amount. Example, 500,000 lang kasi yung kay GSIS na maximum. What if si member ang kanyang total talaga na solar panel na install kasi malaki ang bahay or is 700. So yung coverage ng insurance is up to 500 lang. So yung excess, it's up to the member kung i-insure niya yung excess or hindi na kasi lang din naman parang libre lang siya. And then what if kung hindi si member makapag submit kay GSIS? Ito yun, seryoso po ito lalo na sa mga pati sa AEOs natin at sa ating mga members kasi hindi po pwedeng gamitin yung proceeds ng loan para gamitin sa kung ano ang gusto ni member. Ang intention po nito is installation ng solar power system talaga. So kung nag-loan tayo, in-approve ni AEO, nag-loan si member tapos hindi naman nagpa-install ng solar panel, ginamit niya lang for whatever purpose. So may po ito, may consequence po ito kasi yung account ni member automatic magiging due and demandable. So pag sinabi nating due and demandable, parang wala na pong term. Wala nang term kasi yung original na term na 5 years, wala na po yun. Meaning yung buong obligation na niloan mo, due na yan na ibalik mo kay GSIS and then mawawala po yung interest na 5%. Babalik po siya dun sa rule on the due and demandable account which is 12% na po siya per annum plus may penalty po siya. So, sisingilin yan kay GSIS and then we will inform the AEO
kasi po parang violation po siya dun sa policy and intention ng solar energy loan. Kaya seryoso po si GSIS dito kasi this is our way of helping naman the government and to combat climate change, yung paggamit sa libreng solar energy natin. So, Oo. yan siguro yung pinaka-importante. For now, Sir Jim, as of this time sa atin dito sa Leyte, meron na tayong more than 1,000 na nakapag-avail. Unfortunately, may mga nakita kami na solar energy loan na nag-grant po na below 50,000. So, although nagko-communicate po kami sa mga specific na members kasi we presume na wala pong solar energy system na mababa siya. Meron kaming nakita na like 8,000 lang. So definitely hindi po siya ginamit para sa solar energy. So we are communicating with the concerned members para po mahanapan din nila ng paraan. Kasi definitely the account is now due and demandable po. So again, yung intention nito talaga is installation ng solar power system. So, thank you. Balik na lang ako, ma'am, sa susunod pa na mga update. Thank you po. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Jim. Maraming salamat po sa lahat. God bless po.